5 questions. Okay. 5 questions. Okay, pwede na, Ustad, kung sino yung mauna sa inyo na magsalita kay. Anong oras na yon? Oras? Ngayon ay 8:41. 3:41. 3:41 Okay. sa akin. So, plus 15 minutes. Plus 15 minutes. So, wala pang, paano ito? Ibig sabihin, wala pang alas 9, matapos na. Sige, okay. Alas Bismillah. 8:40. Sige, okay, Ustad. Pag nagsimula ka na maglakad na oras mo, Ustad. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking tatalakayin ngayon, papatunayan ko na ang Juan 1:1 ay mali at ang John, the book of John, ay hindi salita ng Diyos. Yun po ang aming kasunduan. Una, bakit mali? Kasi ang akala ng iba, itong John 1:1 ay salita ni Juan o salita ng Diyos. Ito ang ginawang foundation ng mga Kristiyano sa kanilang Trinity. Nangunguna itong i-discuss nila that in fact, hindi man ito salita ng Diyos. Ang Juan 1:1, ginagamit nila itong batayan bilang salita ng Diyos. Hindi ito salita ng Diyos. Yan ang unang pagkakamali. Ganito pa. Ayon sa dito sa Biblia, ng introduction dito sa New American Bible, dito sa kanilang introduction of John, Book of John, page 1188 sa kanilang aklat, dito sa Bible nila, comprises itong mga scholars of about more than 50 Christian scholars, professor, reverend, doctors. Dito nagpapatunay sila in their introduction. Sabi nila, I quote, 1. Critical analysis makes it difficult to accept the idea that the gospel as it now stands was written by one person. Hindi nila matatanggap, ang mga scholar, sabi nila, hindi sila maniniwala na itong aklat na dyan ay sinulat sa isang tao lamang. Pangalawa, okay, ang chapter 21, I'm talking, naghalo na ito ang John chapter 1 verse 1. In general, I'm talking also the book of John. Ang John ho ay ginagamit ito, ginagamit din ito ang John to prove their Trinity. Itong una, ulitin ko, itong John chapter 1 verse 1, in the beginning, kung babasahin natin, buklatin ko sa John chapter 1 verse 1, sinabi dito, babasahin ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Sino ito? Sa katuruan ng Trinitarian, itong Word na ito ay si Kristo. Si Kristo sa kanilang katuruan. The Word was with God. Sino ang kasama ng Word? With God. Kasama ang Word sa God. Ibig sabihin nga si Kristo, this pre-existence of Jesus Christ, na si Kristo ay kasama sa God. Sino siya dito? Word pa lamang. This is the pre-existence of Jesus Christ. At ang kasunod, and the Word was God. And the Word was God. Nga si Kristo, kasi ang refer dito ang Word ay si Kristo, at si Kristo na Word ay naging God, was God. So lalabas ngayon na ang Kristiyano nga naniwala sa Juan 1:1 ay may dalawa siyang Diyos. Ang Word, in the beginning was the Word, nga ang Word ay si Jesus. At itong Word, sino ang kasama niya? Ang Diyos. At itong Word na kasama ng Diyos ay naging Diyos. Ibig sabihin, dalawa ang Diyos, which is against the teachings of Jesus Christ, nga nagsasabi siya na isa lamang ang Diyos. Sa Isaiah 45, ang dami diyan nga ang Diyos ay nag-iisa lamang, walang kasama. Another thing, kung babasahin natin, kasi mga Kristiyano, I'm research sa theologians, kinukunik nila ito sa in the beginning God created the heaven and the earth. Kinukunik ito ng mga theologian na ang ito daw in the beginning ng John is also connected to the beginning of the book Genesis chapter 1 verse 1. Sabi nila. Okay. So
So, pero titingnan natin kung totoo po ba. Okay. In the beginning rin, ang sulat dito, in the beginning when God created the heavens and the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss while the mighty wind swept over. Then God said, kung titingnan mo mga kapatid, God said, using the word of God, at lumabas lamang dito sa second verse. In the beginning, it's not the word. In the beginning is God. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heaven and earth. Dito naman sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word. So hindi pwede na ang word ay mauna kaysa Diyos. Ang Diyos dapat existing together with the word. Hindi pwede nangunguna ang word kasi pinapalabas dito nga si Jesus Christ. Kung idiretso nga mo pagbasa, kung basahin mo diretso ang John chapter 1 verse 1 hanggang sa 3, tingnan natin dito, basahin natin ulit. Okay. Ang Biblia ng Kristiyano dito, basahin natin sa 2. And he was in the beginning with God. Okay. The beginning with God, sino? Ang word. Okay. All things came to be brought through him. Ang lahat ng mga bagay na nagawa sa kanya through him, and without him meaning without Jesus Christ, nothing came to be. Anong ibig sabihin dito? Ang ibang pinagmamalaki nga daw dito, walang magagawa ang Ama kundi sa anak. Nga si Kristo ang salita ng kasama ng Ama, at ang itong salita ay naging Diyos is very confusing dahil naging dalawa na ang Diyos. At ang Diyos ay walang magagawa kung hindi dahil sa anak. Ito ang explanation sa mga Trinitarian. Okay? Dito naman tayo. Continue tayo. Bakit man masabi ko nga mali ang John chapter 1 verse 1? Dahil dalawa, kung tutuusin mo, ikwintahin mo, ang yang verse na yan ay lalabas nga dalawa ang Diyos. At nauna pa si Kristo kaysa Diyos mismo. Okay? Another thing, bakit hindi natin dapat paniniwalaan itong John, the book of God? Dahil ito ay maraming tinatanggal, maraming dinadagdag. Ang the book of John. Ano ba ang katibayan nga tinatanggal, binabawas sa John? Mabasa ito sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten, ngayon ay tinanggal na lahat ang word na begotten in all modern translation to this English version, the New International Version, and then including the American Bible. The word begotten is eliminated without any explanation dahil according to them, begotten is belong to the lower functions of sex. And begotten, the word came from beget. Kung if you research, make a research of beget, ang beget ho is a combination of a product of male and female through sexual intercourse. Ang begotten, galing ito sa beget nga present, which means it comprises of male and female having sexual intercourse and produce offspring. So tinanggal nila ang the word begotten. So ang tanong, if John was guided by the Holy Spirit or God Himself, bakit tinanggal ang word begotten? John 3:16, wala ka nang mabasa except sa King James Version. O dito naman pangalawa, itong John chapter 8 verse 1 to 11. Natandaan ninyo mga kapatid na yung babaeng nagbibinta ng laman at nahuli sa mga parasiyo, the scribes and Pharisees, and they brought this lady to Jesus Christ, and they wanted Jesus Christ to pass his verdict. Sa kapanahonan ni Moses, ito ay ganyan. Ano sa inyo ngayon? Ano ang inyong hukom nito? Ang ginawa po ni Jesus Christ, sumulat siya at ang sinabi ko sa sulat ay sinong walang kasalanan ay siyang unang magbato. At yung nakabasa ang mga Hudyo, ang mga Pharisees and scribes, na wala sila, tumakas sila, at later on si Jesus Christ tinanong niya ang babae, where are they? The accusers, where are they? Nasaan sila? Nawala na sila. So si Jesus Christ, he released the woman at ang babae ay hindi na parusahan. Ito'y mabasa sa John chapter 8 verse 20-11. Pero anong sabi? Anong sabi sa mga writers?
sabi nila, itong John chapter 8 verse 1 to 11, this is not to be found in the most ancient authorities. Hindi ito makita sa the most ancient authorities. So, paano ngayon? Dinagdag pala ito. Dinagdag ito, itong klase ng istorya ay dagdag bawas. At paano natin ito, how can we rely salvation kung ito ay may dagdag bawas? Ang sabi nila, wag bawasan, wag dagdagan ang salita ng Diyos. Pero ang mga scholars mismo ang nagsasabi na ito is not to be found in the most reliable ancient manuscript. Nandyan, kung sila, nandyan sa footnote, nandyan sa mga footnote sa Today's English Version, nandyan sa footnote sa the Today's English Version and the New International Version. The footnote nandito na tinanggal nila dahil sabi nila it's not to be found in the most ancient reliable manuscript. Ano pa? Bakit hindi ko matanggap-tanggap ang itong Juan na salita ng Diyos dahil sabi ng mga scholars ay anonymous. Ito'y mga unknown authors. Dagdag dito. Sabi nila, itong chapter 21 of John ay dagdag lamang ito. Sabi nila, the chapter 21 seems to have been added after the gospel was completed. It exhibits, sabi nila, itong chapter 21 ay dagdag lamang. Saan mabasa? Ito sa introduction of this American Bible translation. Dagdag lamang ang chapter 21. Nang ibig sabihin, the early is only 20. May dagdag bawas. Another thing, ang prologue, itong prologue na John chapter 1 verse 1 to 18, ito ay hindi ito sinulat ni John. Tandaan natin. Okay? Sinabi dito, ang John chapter 1 verse 1 to 18, it state, okay, dito, apparently contains the independent hymn subsequently adapted to serve as the preface of the gospel. Nang ibig sabihin, adapted, it's not belong to John, the book of John, but it is adapted, it is a prologue, an introduction, kinuha ito, sabi nila, contains an independent hymn. Awitin ito, independent, subsequently adapted to serve as a preface to the gospel. Subsequently, kinuha, ng ibig sabihin, walang alam si Jesucristo nito, walang alam si John nito, dahil ito pala ay, it's an independent, ang ibig sabihin independent, hindi kasama sa the book of John. Ito pala ay preface lamang. Pero ngayon, binabasa ng ating mga kapatid, ugatan nila, pinagmamalaki nila, pinagbigyan nila ng bigat na itong John chapter 1 verse 1 is salita ng Diyos or salita ni John that in fact it's only what adapted to serve as the preface of the gospel. Hindi ito aking salita, kundi ito'y the introduction of the book of John. Pang-apat, within the gospel, sabi nila, within the gospel itself, there are also some inconsistencies. Sabi nila, inconsistencies, paano kung salita ng Diyos? There are inconsistencies sa loob ng Biblia. So, can you imagine? If this is the word of God, why there are inconsistencies? Hindi ito salita ng mga Muslim, hindi ito salita ng mga debater, kundi salita ito mismo ng Bible scholars inside the Bible itself. It is an internal evidence nga aking pinagbabasa, ito'y katibayan, katunayan, mga dapat ang John ay hindi paniniwalaan na salita ng Diyos dahil marami ngayong mga bulag na mga tao na akala nila ang John, including chapter 1, verse 1, ay salita ng Diyos. But in fact, the Bible scholars mentioned na ito lamang pala ay prologue. It's an adapted independent hymn. Okay? Number 5, ito ang mga basis ko. Bakit ako hindi tatanggap? These words what I quoted, hindi ito salita ni Ibrahim Romas, kundi salita ito nagmula mismo sa Biblia. Number 5, it states, however, have come to the conclusion, sabi nila, come to the conclusion that the inconsistencies were probably produced by subsequent editing in which homogeneous materials were added to shorter original. Ito naman ay added. Yung mga inconsistencies were probably produced subsequently through editing
Ang edit. Imagine, if the Bible, John, is the book of God, why editing? Why you have to edit the word of God? Are human being wiser than God? Making editing the word of God? Kung ang Biblia, ang Juan ay salita ng Diyos, who are we human being to edit? At pagdagdag at pagbawas, who are we? Okay. Number 6, ito ay salita ng kinukuha. All the statement I read, it's from the introduction of the Bible of the book of John, page 1188. Okay? It continues. Number 6, na kinuha ko doon. Although the tradition identified the person as John, ang tradition identified as John as the author, the son of Zebedee. But most modern scholars find that the evidence does not support. Ang sa tradition daw, si John na raw, anak ni Zebedee. Pero according to the scholars, the evidence does not support. Ang ebidensya, ang ibig sabihin, facts and history ang nakikita nila will not support. Ang ibig sabihin, disagree, hindi sila niniwala. Number 7, final editing of the gospel and arrangements in the present form probably dates from 90 to 180. Imagine, ang Biblia nga John, the book of John, ay ito ini-edit in 90 AD to 100 AD. How many decades? After the disappearance of Jesus Christ, about Last 60. 1 minute. Okay. After the disappearance of Jesus Christ, 60 years or 6 decades. So itong masabi ko mga kapatid na ang Juan 1:1, paano masalita ng Diyos, and the entire John ay hindi salita ng Diyos dahil dagdag bawas at ang mga scholars mismo nagsasabi na ito ay may mga inconsistencies inside the Bible. Maraming salamat. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallah kay Ustad. Okay, para sa kainitan kasagsagan ng ating debate, magtatanong po ang ating kabilang panig, si Kuya Goding, nandiyan ka pa ba?